isang bagay muli na sinabi ng ating Panginoon si Kristo, o nung siya ay nangangarap dito sa lupa, siya ay nagpakumbaba. Philippians 2:5 hanggang 8. Philippians chapter 2, verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ito yung bagay na hindi matanggap ng Iglesia ni Kristo. Ang sabi dito sa 7, kundi bagkos hinubad niya ito, yung pagka-Diyos niya, at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa kanyang tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. So, bilang isang Kristiyano na sumusunod sa hakbang ng ating Panginoon Kristo, tayo ay magpakababa. Ginagawa ba natin yun? Natry ba natin yun sa buhay natin? Na tayo ay magpakumbaba. Yung sinabi ko na nakaraan, na yung ikaw na yung nakasalanan, pero ikaw pa yung hihingi ng tawad doon sa tao na nakasakit sa'yo o nagkaroon ng kasalanan sa'yo. Pagpapakita yon ng pagpapakumbaba. Alang-alang sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon sa Kristo. Nang sabi, magpakumbaba ka. Ang sarap ng buhay sa mundong to nang walang dinadalang sakit o galit sa dibdib. Palayain mo yung galit na nasa dibdib. Pangatlo, pag-ibig. Binanggit yan ni Apostol Pablo. Maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay. Pangatlo, sa pag-ibig. Ang utos sa atin ay magmahalan, hindi yung magpataasa ng pride. Kaya yung binanggit ng Apostol Pablo, kayo-kayo yung nagkakagatan. Dahil noong panahon nila, meron din nag-aaway. So, ang bilin sa atin is magmahalan. Maging halimbawa, ikaw ay maging uliran sa mga nagsisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig. Ito yon. Paano ka maging halimbawa sa pag-ibig? Itinapakita mo ba sa iyong kapatiran na ikaw ay isang uliran o isang halimbawa na sa pag-ibig? Iniibig mo ba ang iyong kapatiran, ang iyong kapatid, ang iyong mga kapitbahay? Sabi nga ni Brother Joy nung kami po ay nag-aaral pa lamang, kahit hindi ka ibig-ibig, ibigin mo yan. Dahil bakit? Utos yun. Utos yun. Matthew 28:20. Turo ninyo sa kanila na kanilang nagpin ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo. So, yung tao na hindi ka ibig-ibig, ibigin mo rin dahil yun ang utos sa atin. 1 Corinthians 13:4. Ang sabi po rito, isa-isa yung pag-ibig po rito. 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay. So dapat alam mo itong pag-ibig na ito. Now, kung alam mo na itong tunay at totoo na sinasabi ng Diyos na ibigin mo ng kapwa, ngunit hindi mo ginagawa, ang sabi ng James, sa nakakaalam nga ng mabuti at hindi ginagawa, ito yung kasalanan sa kanila. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito yung kasalanan sa kanila. So araw-araw kang nagkakasala kung hindi mo iniibig yung kapwa. Dahil mabuti, yung pag-ibig sa kapwa. Ang sabi ron, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito yung kasalanan sa kanya.
So alam mo na ang sabi dito, hindi ka nag-uugaling mahalay o hindi ka mayabang, hindi ka nagmamataas. Alam mo yan. So kung hindi mo ginagawa yun, patuloy na nagmamataas ka at nagmamapuri ka, araw-araw ka nagkakasala. Ang sabi ng Hebreo 10:26, kung sinasadya mo ang pagkakasala, sabi mo, 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala ng katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. So huwag natin sadyain yung ating kasalanan. So kung alam natin na kailangan natin magpakumbaba po tayo. At mahalin natin yung ating kapwa. Pang-apat, sa pananampalataya, ikaw ay maging uliran sa pananalita, pamumuhay, pag-ibig, pananampalataya. Ang sabi sa 4, ikaw ay maging uliran sa pananampalataya. Yung pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig. Ayon sa Romans 10:17. So, kung sa pakikinig, ang pananampalataya, nagmumula si Noe at saka si Abraham ay nakinig sa Diyos. Basahin po yung nasa Romans 10:17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig ng pananampalataya sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang sabi sa Hebreo 11:7-9, Hebrew 11:7-9. Sa pananampalataya, sinuwi ng kaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan. Nasa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Ang sabi sa 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana at siya yumaon na di maalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako, naggaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa tolda na kasama si Isaac, si Jacob na tagapagmana ng isang pangako sa nakasama niya. So, si Noe at si Abraham nakinig sa salita ng Diyos. So kung tayo bilang isang alipin ng Diyos, mga alagad, kailangan nating maging sumunod din sa kanyang tinatawag na salita. Ito yon. Yung sinasabi na hindi nanay mo magsasabi sa iyo na mabuti kang tao. Kasi ang sasabihin ng nanay mo, gwapo yan. Or sinasabi na mabait kang anak ko. Hindi nanay mo. Yung kasama mo sa trabaho, kasama mo yung kasama mo madalas, yan yung magsasabi ng tunay na pag-uugali mo. Dahil tayo, ito yon. Paano tayo maging isang magandang halimbawa? Ang magsasabi ng tunay na pag-uugali mo is yung palagi mo nakakasama. Muli, salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito at magandang umaga.